Hindi umano buo ang tiwala ni Kabataan Party List Representative Rene Co sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa panayam ng abante, inihayag ng mambabatas na limitado ang transparency ng komisyon at piling individual lamang ang ipinatatawag sa mga pagdinig. Nakita natin na selective talaga yung tawag sa kung sino yung itatawag niya para magkaroon ng hearing. And at the end of the day, hindi rin naman nakasubaybay yung media dahil laging naka-executive session. So, hindi rin naging useful tool siya sa taong bayan para makapag-participate sa kung paano papanagutin yung mga sangkot. Dahil dito, ayon sa kongresista, nabigo ang ICI na magsilbing epektibong plataporma para makilhok ang publiko sa paghahanap ng pananagutan ng mga sangkot sa mga anomalya sa infrastruktura. Mas mabigat pa ang paratang ng mambabatas nang igit nitong ginamit umano ang komisyon upang kontrolin ang naratibo sa isyu ng katiwalian. Ginawa lang para makontrol ni President Marcos Jr. yung narrative. Masabing may tuloy-tuloy siyang gawain pero syempre dahil may evidence pointing sa kasangkutan niya, kailangang i-redirect yung attention. Sa kabila ng mga puna, ikinalulungkot ng mambabatas ang posibilidad na tuluyang mabuwag ang ICI nang hindi pa lubos na nagagamit ang mandato nito bilang isang investigatibong komisyon. Sa halip na isang centralized body, mas isinusulong ng Kabataan Party List ang mga people-centered at grassroots na hakbang laban sa korupsyon na pinangungunahan mismo ng mga lokal na komunidad. Una nang sinabi ni Senator Amy Marcos na ngayong araw, February 1, ay bubuwagin na umano ang ICI. Matatandaan din na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nakikita niyang tapos na ang investigasyon ng komisyon hinggil sa flood control anomaly. Wala pa namang komento ang mga taga-ICI sa mga binulalas ni Representative Rene Co.